Ano ba sinasabi niyong tumawag kay De Lima? Nang una ay sabi niya, yes. Masaya pa siya, Masaya, no? masaya. Masaya, oo. Maya-maya, in a while, what? Ba, parang nabigla na. Nabigla. Alam mo ba kung ano itinawag? Yung salta ng what? Si De Lima din. Si De Lima rin. Ano namang tinawag sa kanya? Bakit nabigla yan? Ay, sinabi, Ano sabi? Laila. Hindi naman sabi niya, kayo naman, Ma'am. dalawa kayo. Oh, ano ba? Ma'am, Anong tawag yan? Anong mayroon dyan? Oh. may kaso po tayo. Bakit? Ay, nako po. Oo. Ito ho siguro ay hindi pa ninyo nababalitaan dahil baka hindi nyo pa nababasa. Ha? Oo. Kasi naglabasan ito, medyo late na rin ha? Okay. May inilabas pong desisyon ang Court of Appeals, 8th Division, promulgated April 30, 2025. Nako. Oo. Ito po Anong yung sabi? People of the Philippines versus Honorable Abraham Joseph Alcantara. Oh. Siya po ang presiding judge ng RTC Muntinlupa Branch 204. Okay. Oo. Kasama rin no sa... Yan ang mga humawak ng kaso ni dating DOJ Secretary Laila De Lima. Oo. Kasama rin sa respondent Laila De Lima at si Ronnie Dayan. Kilala niyo si Ronnie? Yes. Di ba? Yung driver. Oh, Ronnie. Oh, yes. Kilala namin yan. Ano bang kaso ito? Ang sabi ho ng Court of Appeals, kasi napawalang sala po si De Lima sa kasong ito yung may kaugnayan nito sa droga, Jen Yes. Oo. Ang sabi dito, nagkaroon ho ng grave abuse of discretion. Kasi inapila sa Court of Appeals yan, di ba? Oo, okay. Sabi ng Court of Appeals, mukhang umabuso yung RTC. So, ibig sabihin, parang ninalify yung acquittal? Yes. Naku po. Ibinabalik yung kaso. Naku po! Oo. What? Yes. Napapapawat nga talaga yan. Oo. Pinaburan ho ang petition for certiorari na nang agfile po nito ay Office of the Solicitor General ha? Okay. Noong panahon nito sa ni dating Pangulong Duterte, ha? Oo. Noong hindi pala, bago lang pala ito. Solicitor General Menardo Guevara. Kasi si De Lima na-acquit 2023, pati si Ronnie Dayan. Yes, tama ka. Ayun. So nag-file ng yun na naman yung procedure, di ba? Na kapag ka natalo ang gobyerno, nag-a-appeal siya. Yes, nag-appeal sa Court of Appeals. Tama ka. Nag-decision po itong judge ng Court of Appeals. Hanapin ko yung pangalan. May pirma siya rito sa bandang babae. Si Judge Judge ano yan? Nina Batan, Eleuterio L. Batan, Associate Justice. Okay. Ang sabi niya dito, abuse of discretion si Judge Abraham Joseph Alcantara. Nako. Nang pawalang sala si De Lima at si Dayan nang dahil lamang sa recantation o yung pagbawi ng testimonya ng isa sa testigo. Yung nga pong si Rafael Ragos, yung na dating Bureau of Correction Chief. Sinabi niya na hindi daw totoo yung mga naunan niyang testimonya. Pero sabi ng Court of Appeals, hindi po pwedeng basta ganun lang. Dapat nilinaw doon, ipiniliwanag dapat ng judge kung alin sa pahayag ni Ragos ang binabawi. Nako. Hindi naman pwedeng lahatan, di ba? Oo. Nako. At ang epekto nito sa mga ebidensyang iniharap, halimbawa may ebidensyang ganito. Ito yung testimony mo. Dapat pagtatapat-tapatin mo yun. Nako po. Hindi pwedeng wholesale na binawi mo. Tapos, alin yung napawalang bisang mga ebidensya? Kasi hindi lang naman testimonya, may ebidensya pa eh. Di ang suma total niyan. Baka maunsami pa yung kanya pagiging... Meron pa naman pagkakataon yan kasi Court of Appeals to. Tama. So si De Lima ay pwede pa namang mag-appeal Sa Supreme Court na yan. motion for reconsideration. Pwedeng sa CA or iakyat na niya sa Supreme Court. Ayun. So, habang dinidinig sa Supreme Court yan, pwede na siyang maupo bilang mababatas pa rin. Ganun naman. Pwede naman. Wala naman problema. Ang problema nito kapag sinabi na Supreme Court, hindi, matama yung CA. Tuloy ang kaso mo. Pag tuloy ang kaso, di, ibig sabihin, kukulong ulit, ganun ba ibig sabihin? Ire-retrial, di ba? Pwede pa siyang ipa-arresto uli unless bigyan siya ng pagkakataong mag-file ng piyansa.
kaya lang, non-bailable ito. Non-bailable drug siya, Oo. yan, di ba? Baka, depende sa abogado niya kung kaya niyang... Naku, so kung siya ay dating senador na nanalo, tapos nakulong at doon nanungkulan, may possibility din na maulit ito. Nako, mauun siya minga pag nagkataon niya, Nelson. Malaking problema ito. Mapapawat ka nga talaga. What? Kasi siyempre, hindi lang basta-basta, paano pa yung ibang mga kaso, di ba? Para magpapaparte na yata ang grupo nila, tapos ngayon magkakaganyan pa ng bagong wrong timing naman yan, Nelson. Hindi lang yun, Jen. Ang eleksyon, May 12, di ba? Lumabas ito, promulgated April 30. Nako. So, ito ba yung itinago para hindi maka-apekto dun sa Mobile Legend? Ibig sabihin, nung 30 pa pala dinesisyon na niya? Promulgated April 30. Ewan ko lang kung gaano ka... Ano ba, nilabas yan after 5 days. May 5 meron na. Nako. May 12 pa naman yung election. Ibig sabihin, baka nga hindi ito inilabas. Baka maka-apekto sa Mobile Legend. Ito, ayun pala, yan yung decision. Pinapakita natin yung decision. Nako. Yan ang isa sa sakit ng ulo ngayon ni Leila de Lima. Na kanina ay nag-yes na. Doon sa impeachment court. Sabi niyo, hindi, asikasuhin ko. Huwag niyo naman ako sa amin sa prosecution team. Asikasuhin ko na itong kaso ko. Di ba?